Good afternoon po, Sir Brain. Good afternoon din po. Gano'ng katagal na po bago umalis si Ma'am Jenilyn Balintag, ang inyong kinakasama? Yung umalis po siya 1 month pa lang po siyang nandoon. Ay nakarang buwan lang po. Nung nakaraang buwan lang po. At ano po ang trabaho ni Ma'am Jenilyn sa kanyang amo? Domestic helper po. Domestic helper. Saan po siyang bansa, sir, na naka-assign or napunta? Sa Saudi Riyadh po. Ano po ba ang nangyari kay Ma'am Jenilyn at bakit nais niyo na po siyang pauwiin dito sa Pilipinas? Gusto ko lang po siyang makauwi kasi nagkaroon po siya ng parang diferensya na konting diferensya sa isip at dahil sa stress, homesick, saka doon sa hindi niya natanggap na sinabi ng anak niya. Ano po ba yung sinabi ng anak niya, sir, at bakit po nagkaganito si Ma'am Jenilyn? Hindi ko na po na ano yung sinabi po kasi binlock niya na lang po biglaan. Blinak na lang po biglaan. Pero meron po bang specific na sinabi si Ma'am Jenilyn na baka may nagawa din kasi yung amo niya sa kanya sa Saudi Arabia, no? Meron po bang ganong insidente, sir, or wala naman po? Wala naman po. Okay naman daw po sila ng amo niya. So talagang namimiss lang po niya ang kanyang pamilya at nasaktan nga siya doon sa nangyari sa kanyang anak. Tama po? Si Ma'am Jenilyn po ay napa-check up na po ba, sir, sa ospital or napapunta na po ba sa ating shelter sa Riyadh or hindi pa po? Ang pagkaalam ko po ngayon nasa shelter po siya ngayon. Nasa shelter na po. At nakausap niyo na po ba ang kanyang agency, sir? Hindi pa po. Ang nakausap ko lang po yung Ma'am Sheila po na ano rin po siya ng agency. Nais daw pong mapauwi na sana ni Sir Brain ang kanyang kinakasama dahil sa depresyon. Sige, Yung documents po niya, ma'am, is on process na po, ma'am, kasi nasa shelter na po siya ng Saudi government po. So, inaantay na lang po namin na matapos po yung papers niya po, tapos papauwi na po siya. okay. Ma'am Beverly, kung ano lang po, no, para mabigyan niyo rin kami ng idea, ano po ba ang nirereklamo or naging nangyari po kay Ma'am Jenilyn habang siya po ay nasa Yun Riyadh? po, ma'am, tinatanong ko po kasi siya nung yung before siya ibalik sa shelter po ng wala naman po siyang problema sa employer, okay naman po siya doon. Nagkaroon lang po ng family problem po kasi mula po nung nagpadala po siya ng sahod dito sa Pilipinas, parang hindi po nagkaintindihan ang ng family at saka yung sa asawa niya po. Okay. Yan po, parang na-depress po siya kasi pinagbablock daw po kasi siya ng mga anak niya. So kumbaga nagkaroon talaga ng parang matinding alitan between the Yun children po, at saka iniisip po niya si Ma'am masyado yung Jenilyn. ginawa ng mga anak niya po. Kaya Okay. yun, yung naging resulta, hindi niya nakayanan, hindi niya na, yung nakakaisip po niya. Okay. Pero ma'am, si Ma'am Jenilyn po ba ay napa-check up na natin sa kahit sino pong doktor or psychologist po siguro sa Riyadh temporarily? Kasi karaniwan po yung mga gantong kaso ng depresyon, maaari din po itong mag-lead sa, alam niyo na po kung ano po yung karaniwang nangyayari sa ganyan, ano? So ayaw naman natin na mangyari yung ganun kay Ma'am Jenilyn. Meron po ba tayong on standby na doktor na maaari din mag-check up sa kanya? Ma'am, magpa-follow up po kami doon sa Saudi office kung naipa-check up na po siya. Kasi ma'am, nung Monday po, nag-message din po si worker. Gusto na po niyang magtuloy po sa pagtatrabaho kaso po hindi na namin siya pinayagan. Kasi okay naman na daw po siya. Tapos tinanong po namin kung bakit nangyari yun sa kanya. Hindi din daw niya po alam. Kaya sabi namin, uwi ka na lang po ate para baka kung pong mangyari sa'yo, Tama naman po. Opo, yun po. Okay. Sige Ma'am Beverly, ganito po. Last na siguro, no? Meron po ba siyang makukuha pang sweldo bago po siya mapauwi dito sa Pilipinas? Kasi karaniwan naman po, meron silang unpaid salary, mga 1 month salary po. Galing po sa kanilang employer. May makukuha po bang ganun si Ma'am Jenilyn bago siya Ma'am, mapauwi? kung ilang days pa siya na nag-stay doon sa employer niya po mula nung dumating po siya doon kasi na-advance po yung salary niya. Before siya mag 1 month na ibigay na po. So, Okay. check ko po, ha? Sige po. Mga gaano po kaya katagal, Ma'am Beverly, bago po maiproseso ang kanyang dokumento pa uwi? Ma'am, naka na po yung sa Saudi, po ma'am yung sa amin lang po kasi dito is yung deployment. Yung repatriation po, na kakalock na lang po kami kung may ticket na po ba, yun po.
Oo. Ma'am, makikibalita din po kami sa inyo. At karaniwan po mga 2 linggo kasi yan or 3 linggo bago po makuha yung ticket based po sa mga napapauwi din namin na mga kababayan nating OFWs na humihingi po ng tulong sa AXIS Party List. Ano? Kaya kami po ay susubaybay din po at makiki-follow up sa inyo, Ma'am Beverly, para po masubaybayan namin kung kailan po mai-issue yung ticket, pati na rin po yung kung ano po yung nararapat para kay Ma'am Jeneline para siya po ay makauwi na sa Pilipinas. Opo, ma'am. Okay. Sige, maraming salamat po, Ma'am Beverly Bunyel ng ABC Global Employment and Manpower Services Incorporated. Sige po, ma'am. Thank you Salamat din po. Sir Brain, yun po, narinig naman po natin galing kay Ma'am Beverly na nakaschedule na po at inaasikaso na ang pag-uwi ni Ma'am Jeneline Balintag. So, alam po namin na mahirap po ang inyong pinagdadaanan, sir, at nabanggit nyo nga po kanina na meron po kayong personal na family problems at hopefully po agad-agad ay maupauwi na po natin si Ma'am Jeneline at sana po pag-uwi niya dito, sir, ay maayos nyo po kung ano po yung gusot na nangyari po sa inyong pamilya. Siguro, sir, ano po yung masasabi nyo na lang kay Ma'am Jeneline kung sakali pong mapanood niya itong palabas natin para makarating po sa kanya ang inyong suporta? Ang huling hihilingin ko na lang po sana is pag nakauwi po siya ng itong Pilipinas, dumiretso na lang po nila sila sa Nueva Ecija. Kunin niya po muna yung anak niya dito sa akin para diretso na rin po sila doon, mabila ng pang school supply yung mga anak niya. Yun lang po. Okay, sir. Sir, nasaan po ba kayong lugar ngayon? Para po alam nila. Nasa Bataan po kung Hermosa, Bataan. So hindi niyo po masusundo si Ma'am Jeneline in case na umuwi siya? Ang ano po niyan, tatay po niya ang susundo. Tatay niya ang susundo, tapos diretso po dyan sa bahay sa Bataan or bakit po sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija na lang po para kung ano po yung sinabi sa akin ng magulang niya, susundin ko na lang po. Bakit ba, sir? Bakit sa Nueva Ecija ang kanyang uwi? Sorry, naku-curious po ako. Para magkita-kita rin po sila ng mga anak niya. So ang mga anak ay Andun po yung hindi mga magkasama. anak. And then, nasa linya din, attorney, si tatay ni Ma'am Jeneline, si tatay Jaime Balintag po. Sir Jaime? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Nakikinig good po. afternoon po, Sir Jaime Balintag. Ako po si Attorney Good Pao afternoon, ma'am. Cruz ng AXIS Party List. Sir, nandito po kasi si Sir Brain Horduela at nakikiusap po siya na matulungan siyang makapauwi ang inyo pong anak na si Ma'am Jeneline Balintag. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Sir, baka maaari nyo kaming bigyan ng background kung ano po ang nangyari kay Ma'am Jeneline at sa kanyang mga anak. Bakit po nagaganito si Ma'am Jeneline at nakakaranas po siya ngayon ng depresyon? Ang pagkakaalam ko lang naman, ma'am, wala nga lang po nung nagpadala siya. Hindi naman siya pinagbablock ng mga anak niya, ma'am eh. Iwan ko bakit nagkaganon, ma'am. Kasi pinadalhan nagpadala ng 5,000 sa mga anak niya. Pinadala muna kay Bren yung pera ng anak ko. Tapos pinadalhan daw niya ng 5,000 yung mga bata na 4. So, ang sinasabi niyo, sir, ang pinagsimulan po ng lahat ng ito ay usapang pera. Tama ba? Oo, ma'am. Wala naman tungkol naman sa family problem, ma'am. Wala naman, ma'am eh. Yun lang naman yung dahilan, ma'am, kung nung nag-umpisa, ma'am, yung niya. Nung na-depress. Okay. Marami iniisip. Oo nga eh. Kasi syempre nagtatrabaho. Siguro, sir, no? Kasi nagtatrabaho din po ang inyong anak sa Riyadh, malayo sa pamilya, malayo sa anak, sa kanyang kinakasama na si Sir Brain. Tapos, magkakaroon pa po ng di pagkakaunawaan pagdating po sa pagpapadala ng pera. Siguro yan po ay miscommunication lamang between sa mga anak, pati po kay Sir Brain. Pero hangad po namin, Sir Jaime at Sir Brain, na sana po ay magkaayos na po ang inyong pamilya. At sana po sa pagdating po ni Ma'am Jeneline ay magkasama-sama na po kayo at maging maayos po kayong lahat. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa tulong po at gabay niyo po, ma'am.
Maraming salamat po, ma'am. Sige po. Sir Jaime, para lang po Yes, sa ma'am. inyong kaalaman, nakaproseso na po ang mga dokumento ni Ma'am Jeneline at siya po ay nakatakdang umuwi. Siguro po mga next month na po yan. Kami po ay susubaybay din sa kanyang agency na ABC Global Employment at nakausap na rin naman po namin ang kanilang account officer. So kami po ay magbibigay na lamang po ng updates sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ayun nga, ma'am, sana po makauwi po sa lalong madaling panahon sana, ma'am. Kung kakayanin, attorney, gawa Next natin ng paraan next week po. Sige, walang Opo. problema. Siguro pwede natin kausapin din yung mga kaibigan natin from Yes, DFA and opo. OWA para maka-extend ng kung ano pang tulong na maibibigay kay Ma'am Jeneline. Sige Apo, ma'am. Sige po. Maraming salamat po sa panahon na ibinigay nyo sa amin ngayong hapon, Sir Jaime Balintag at Yes, Sir ma'am. Brain Salamat Horduela. din po, salamat din po. Maraming salamat po. Salamat po.